hindi kami maka-action sa mga bagay-bagay. Lalo wala po kami impormasyon kung ano po ba talaga yung nangyari noong April 23. Ngayon, nag-usap po kami ni Board Member Nol Malani kasi gusto niyang umaksyon. Sabi ko sa kanya, it is premature to be part of the Sangguniang Panlalawigan sa kadahilanan na hindi niya alam kung ano ang mga pinag-usapan. Lalo tigit sa lahat, ang Sangguniang Panlalawigan ay hindi naman imbitado doon po sa ang tawag dito sa public hearing na ginawa noong April 23. Kaya, nagtataka rin po kami kung bakit hindi kami iimbitahan. Pero nakita ko naman po doon sila, Ate Sara, siyempre yun naman po ang PIO natin dito sa Kapitolyo. Pero ang Sangguniang Panlalawigan po ay hindi na imbitahan with regards to the public hearing doon po sa open pit mining. At kung mapapansin po ninyo, marami nag-o-oppose. Kaya ang Sangguniang Panlalawigan, para po maka-aksyon sa kung ano ang kanyang limitadong kakayanan. Nagpatawag po kami para naman po ma-inform kami ano ba talaga ang punot-dulo ng mga bagay nito. Lalatigit sa lahat, ang public hearing po ay ginanap sa 3 barangay at nasasako po ang Kasalugan, ang Tawig at syempre ang barangay po ng Tugos. Lalo-lalo na, hindi ko po masyadong matandaan kung sino po ibang nakarating. Pero on our part, nais ko lang po iparating namin sa inyo na hindi po imbitado ang Sangguniang Panlalawigan. At please, kung sino man po ang naririto, please inform us na ano po ba ang objeto ng mining company with regards to our province. Lang. May we ask representative coming from DNR to answer the queries of Board Member Lobatili. Magandang hapon po sa inyo lahat, Vice Governor. Magandang hapon po. Honorable Board Members of Norte. Pwede po tayong Pwede po muna natin ipakilala ninyo sarili. ako po si Engineer Danny Molina, Mines and Geoscience Bureau Regional Director. Bago po sa gusto, pwede po ako mag-present ng maiksi lang, mga 5 slides. Pwede po. Ako. Pares. Magandang hapon ulit. Ito po yung brief history ng Golden River Mining Corporation. May application po siya sa atin ng Mineral Production Sharing Agreement o sa number 379. Next slide po. Next slide po. Okay. Yung previous slide po. Next. Yan. Yan po yung mga puting boxes na yan. Yan po yung area na application ng Golden River Mining Corporation. Sa Paracali nga po, 555 hectares. Gold po ang hinahanap niya. Next po. Ang background po ng Golden River Mining Corporation ay noong December 6, 1988, nabigyan na po yan ng mining lease contract. 1988, 25 years. At bago ito mag-expire, December 5, 2013, dahil nga po meron tayong mining law na bago, kasi po itong mining lease contract ay in-issue pursuant to an old law, ang tawag po natin ay PB 463. Nung nagkaroon tayo ng RA 7945 o Mining Act of 1995, ang mining lease ay hindi na po pwedeng ituloy into a mining lease, kundi pwede mong i-renew into an MPSA. That's why
Noong June 5, 2030, nag-file yan sa central office, in-accept yan as an APSA, Application for Mineral Production Sharing Agreement. Next slide po. So ito po yung nangyari. Noong 23 ng October 2014, in-accept na po yun ng central office. And noong February 12, 2016, meron kasing kaso, maraming kaso ito eh. Yung date na pong yan na po yung katapusan ng kaso niya na isa-isang kumpanya din. Sa kung saan, ang may control talaga sa kumpanya na ngayon is Golden River na. Pero noong 2016, ng July, sinuspend po ni Secretary Gina Lopez ang lahat ng application or processing ng Mineral Production Sharing Agreement hanggang siya ay nabawi ng Secretary si Matu April 14, 2021 through EO 130. Next po. So, noong February last year, mag-isang taon na, mahigit, nag-submit na sila nito. So, statement of declaration of mining project feasibility, feasibility study, work program, lahat po ng mga work program. At noong March 26, 2025, in-advise po namin sila nito, napakarami, na yung area ay napaloob sa isang no-go zone. Anong ibig sabihin ng no-go zone? Base sa mapa namin, integrated map, kasamang DA dyan, sabi ng DA, itong lugar na ito ay hindi, parte lang po ha, hindi pwedeng minahin. No-go zone. Kaya kailangan po niyan is a joint validation pa ng Department of Agriculture and us bago masabi na yan, ituloy niyo na. So, yun po ay lalakarin pa nila sa DA at sa atin, ibabalidate, whether sasabihin ng DA, kasi po ang DA ang lead agency dito, na, o sige, pwede na kayong pagtuloy. Tuloy nyo na kapag apply. And meron din po, mapapansin nyo po, ECC. Kumuha ng ECC. NCIP. Ano pa? Payment of fees and para sa evaluation fee ng feasibility study, approved survey plan, project endorsement from Sangguniang, etc. Okay po? Next po. October 16, 2025, pinag-forward namin yung request sa DA o sa TC. And November 17, naka-receive na po tayo ng copy ng NCIP certification. Ibig sabihin, compliant na sila sa NCIP noong November 17, 2025. Sa DA, hindi pa. Sangguniang, hindi pa rin. Next po. Ito po yung sinasabi nating mandatory requirements para siya ay makapag-apply ng isang NPSA. Yan po nakalista, hindi ko na po babasahin lahat. Pero, I would like to emphasize yung number 5. Basa niyo po. Mandatory requirement is an environmental compliance certificate. Kaya po sila nagpunta ng Paracali kasi mandatory, kailangan nilang kuhanin ang ECC. Okay po? Next slide po. So yan po yung ibang mandatory requirements. Kaya po nagkaroon sila ng public hearing. Kasi next po. So ano po mangyayari next? Kailangan po ng SAP-DC joint validation. Kailangan po kumuha ng ECC. At itong mga work programs na ito, napakarami, kailangan pa rin po i-evaluate. Sa madaling sabi, nagsisimula pa lang sila. Kasi na-file pa nga lang po nilang 2025 eh. Nagsisimula pa lang sila ng isang application for mineral production sharing agreement. Next slide po. Yan. So yan. Pagkatapos po yan, saka po tayo nag-i-doon sa Central Office, Secretary, saka tayo mag-issue ng NPSA. Okay, next. May isa pa. Kapon nila naman. Sila. Sila po. So, ang time frame natin para ma-approve ito, 10 years. Ganito po ha, base sa bagong guidelines, if everything is perfect, lahat ng ahensya ay gumagalaw ng naayon sa batas at walang koreksyon, 60 days. 60 days. If everything is perfect. Sabi ko na po. Kaya, pero pansin nyo na po. Okay, ito po yung 3-year development. Papakita ko lang po, no? Anong gagawin nila dun sa lugar? Ito po ay base sa report, plano na sinubmit sa akin.
Pero po, sabi ko nga po, ito ay magbabago pa dahil nga po may kinukuha rin silang ECC. Kita nyo, yan po yung waste rock. Yung mga pininang bato, dyan nilalagay. Yung may bandang yellow na may mga square-square, nandyan po yung open pit. Sinasabi lang open pit. While yung may violet na may parang kulay blue na guhit sa baba, nandyan po yung kanilang tailings storage facility. Okay? So ang minat po talaga nilang gagawin is open pit. Open pit mining. Ngayon po, yung tailings nandun lang sa katabi. Next slide. Gusto mga 12. Okay? Next po. So hindi ko na hindi masyado ano na yan. Meron ba bang picture niyan? Okay, ang estimated resource nila is 1 million. Abot po ito ng 7 years. At a mining and processing rate of 270 tons per day. Maliit na po. Proseso para ang isang mining company makapag-proseso, isa sa kanilang mga documents, katulad po mga binanggit nyo, is the endorsement of the sanggunian. Dati, 2, naging 3, barangay, munisipyo, petrolyo. Ngayon, magkwento ko na po kahit konti ng RD. Nadinig ko na pala po ito before nung nandun tayo sa Panganiban. Ang mga minero na humihingi po sa amin ng endorsement galing sa sanggunian, kami dapat pag-usapan ng mahaba. Kasi ang kailangan nandito, ang host barangay ay pumapayag na magmina sa kanilang barangay. Ang host municipality ay kinakailangan pumayag muna sila. Kasi on the part of the sangguniang palalawigan, sino ba naman kami para hindi pumayag? Ipayag ang barangay at munisipyo. Kaya yun lang po yung hinihingi ko sa kanila. Kung bakit hindi po siya binabanggit, RD, para po taringin ko po kayo ng personal, para madinig din po nila na tama ba na kung si barangay ay nag-o-oppose sa open pit mining, nag-o-oppose si sangguniang bayan, at mapapangatluhan pa ng sangguniang Habang hindi nakakakuha sa NCIP, hindi nakakuha ng endorsement sa sanggunian. hindi pa dadating sa amin. Ito po yung bago. Dati po, di ba may sangguniang barangay, sangguniang barangay. Okay. So, yun po yung bagong proseso ngayon. Yes po. Kung bakit ko yung RD na itanong, para open din sa publiko na hindi basta-basta ang isang area nagkakaroon ng mining, naging pag-oppose sa open pit mining kasama ang munisipyo, sapat na para sabihin na hindi matutuloy ang open pit mining. Kung bakit din po kami nagpatawag, para po kayo ng mga mamamarangay at nasa munisipyo, panatag ang loob na kayo ay huwag masyadong mag-alala dahil kung hindi kayo pumapayag at hindi rin pumapayag ang munisipyo, sino ba naman kami para pumayag? Ayaw na nga ninyo. Barangay ay mag-endorse favorably. Pag isa ay hindi mag-endorse, Hindi pa rin. hindi pa rin. Mr. Chairman, Yeah, Board Member Arnold Bulaning and then Board Member Pimentel. So, napakaganda ng paliwanag ng ating NGP Regional Director. So, ang economy, ang tingin ko, hindi yan laban economy versus environment. Sustainable dapat tayo. Hindi ganun ang laban dito. Gusto natin umulan. Pero hindi ganun proseso. Parang tayong proseso. So, nagpapasalamat ako, wala na akong masabi. yaman din na po nandito yung mga opisyal ng mga barangay at ang sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Saldi Moya. Pwede po ba categorically, marinig na natin sa kanila ngayong araw kung ano ang kanilang paninindigan, Mr. Chairman. Salamat po. Well, I believe it's not the proper time for them to discuss this. They have to discuss this first among themselves and then make a final before we put them on the spot and then before they decide what is really their decision on this. I think we have to respect this barangay officials and municipal officials, give them ample time to think it over before we're going to ask them either they're going to allow it or not. Mr. Chairman, just a follow-up. I agree with the Honorable Presiding Officer. However, if they have already discussed it among themselves, I mean the issue, they can probably express it during the session today. And if they have not discussed this issue among the Sangguniang Barangay or the Sangguniang Bayan, then probably, Mr. Chairman, they can say so and they can
request the leave of the Sangguniang Palalawigan that they will have to discuss it in the meantime. Baka alam ko nakapag-usap na sila, ay baka po marinig natin kung ano ang kanila pag-usapan. Kung hindi pa naman po, maaari naman po yung sinasabi na give them ample time to discuss it among themselves. I believe it is always correct that they put it in writing, not just by just making an announcement today. Because the reason why we invited them is to make clarifications. They are not required to state what are their stand on this matter. So I think we have to give them a full time. Yeah. Board member, ano ba ano? Mike, Mike Velas. Thank you, Mr. Chair. Actually, ito po ay wala pa sa sala ng Sangguniang Palalawigan. Wala pang pumapasok na presentation at kailangan talaga ang Sangguniang Palalawigan bilang pangatlong konseho. At hindi rin kami na paanyayaan at hindi kami naimbitahan during the so-called public hearing. Kaya hindi po namin talaga totally alam ito, kundi may mga nagbalita na nakita rin namin sa social media. At medyo na-aware po kami, that's why we arrived to the invitations of all entities involved. Pero sa ganang akin po, sinusundan ko si Bukal Luca de Lima na kung ang mga barangay na nasakop ng pamininang ito, masasakop at ang mismong munisipyo ay may pagtutol, sino kami para pumuntra sa kagustuhan ninyo? Dahil kayo mismo ang nasa lugar at kayo ang magkakaroon ng problema kung ito'y magkaroon ng problema. Hindi po ang mga taga-Sangguniang Palalawigan. Kaya kung ano po ang posisyon nyo, sabi ng ating Vice Gobernador ay ilagay sa papel at pakita namin ng formal. Are going to allow it or not? The question now is just make a brief background regarding this mining. So, board members are not required, nobody is required to make a stand on this matter. The question really now is give at least a bird's eye view. What is this mining all about? Solusyon, kaugnay po dito sa open pit mining na ito at kinonsolidate po ang mga action at resolution ng Sangguniang Bayan ng Paracale sa pamamagitan ng Resolution 515-2026. At siguro hahayaan ko pong kung mabibigyan ng pagkakataon, lalo higit ang ating pong representative from Sangguniang Bayan ng Paracale, ang ating pong Vice Mayor Salde, at nandito rin po ang ating kasamahan sa Philippine Councilor State, Councilor Mac Oco, magiging action, Mr. Chairman. Siguro po ang pinaka-main reason kung bakit ako po ay nagsuporta din kaagad doon sa resolusyon na naka-depart ngayon ay tama po ang tinutukoy ng ating Chairman Committee ng ating po namang mining dito po sa Sangguniang Palalawigan. Ang unang kailangan matulong ng question, bagamat hindi na imbitahan, doon po pa sa mga ganitong pagkakataon may public consultation, kung kasama, ito muna ang concern muna, Mr. Chairman, kung kasama ang Sangguniang Barangay, kasama ang Sangguniang Bayan, kung naimbitahan man sila, hindi po, it doesn't require po ba na imbitahin talaga ang Sangguniang Palalawigan, Mr. Chairman? Ang proyekto ay may isinumiting application for environmental compliance certificate. So, para lang po sa kalaman din natin lahat, ano po, ang ECC po ay hindi permit. Ito po ay proseso, pag-a-address yung mga cons at yung mga pros. Ano po? So, process po siya. So, yung public hearing po ay kung hindi po nagkamali, nasa halos pang pito lang siya na proseso pa. Nagkaroon po ng public scoping noong taong 2023. May 30, 2023. Tapos nagkaroon po ng project briefing at technical scoping through MS Teams. Ito po ay central office po ay nagpapatawag. Gawa ng ang threshold po ng application ng Yunan, ng Paracale Gold Project ay nasa central office po yung application. So, nagkaroon din po ito ng first technical review last December 4. So, ibig sabihin po, meron silang dokumento na isinumite. So, dito sa document na to, nandito po yung pag-aaral na ginawa ng kumpanya sa mga posibleng epekto sa hangin, sa lupa, sa tubig, sa tao. So, ina-acknowledge po natin na yung ganitong klaseng project, environmental critical project,
being resource extractive is merong punta ng significant impact sa environment. At doon po sa EIA or sa EIS na ginagawa nila, dito po nila nilalagay yung pag-aaral. Kung ano yung mga na-identify po nila na negative impacts, ay lalagyan nila ng mga measures kung paano i-address or may iwasan or may iisan yung epekto. Yung po yung layon sana nung public hearing, kasi nung public scoping, ipinresent na po ito. Nagkaroon po ng mga pagpaabot ng mga apprehensions, ng mga tanong, yung mamamayan during the public scoping. At kung ano po yung mga naging tugod ng kumpanya doon, ay ipinasok po ito doon sa draft EIS na sinasubmit nila sa central office. So nung public hearing po, supposed to be is, dito ipipresent yung naging tugon doon sa maunang tanong ng public scoping. And at the same time po, ito rin ay isang venue for public participation na kung meron pang mga questions, mga gustong komento na ipaabot, ay dito rin po idudulog sa public hearing. So after public hearing po, so lahat mong nakalap na information, na mga reactions, comments, ipapasok nila po ulit ito at tutugunan dun sa report po nila na isasubmit po nila once revise na yung EIS document. So yung EIS document po yun, ito po ay isasalang sa pag-review. Sabi po ng director namin, hindi siya yung mag-abot. Totoo po yun. Kasi ito po, sinasalang po ito sa isang review committee. Iba-ibang personal po yung imbitadong mga experts sa biodiversity, sa air, sa water, na silang titingin dun sa report na ginawa ng kumpanya. So dito po, magre-render ang EMB ng tugon kung ito ay i-deny or ito ay may isyuhan ng ECC. Pero tulad po ng nabanggit kanina ni RD Walina, so ang isang proyekto, pwede pa rin po siyang ma-isyuhan ng ECC kasi ito po ay pag-aaral. So, pero hanggang hindi po siya nakaka-comply doon sa pagkakuha ng permit sa iba-ibang ahensya na dapat, mga mandatory na dapat ay magpe-permit po sa kanya, hindi po magsisimula ang proyekto. So, para lang po malinaw, even if ma-isyuhan na ng ECC ang kahit anong proyekto, hanggat po walang permit na na-issue po ang local government, ang other agencies na merong mag-regulate doon sa project, hindi po rin masisimulan po implement ang proyekto. Maraming salamat po. And may question to you. Is there a representative coming from the mining company? Because we are all in the government, and somebody coming from this company should present this to us and give us introduction. And the government should only be a source person, part of the company. Meron po ba? Wala na. Wala pumunta. Dapat siguro po, i-invite natin doon. Baka sila nag-present sa atin, and then the government agencies, they should only be a source person and give us information based on sa ating. Sino po bang? Mr. invite po natin, hindi naman yung Invited. Invited po Pero hindi natin alam kung nasaan sila. Walang sumagot. Kasi ang mag-present sa atin, mga tagahili na supposed to be, yung company na Deliver po kaya by yung notice. no idea tayo. Hindi po yung yung liham. Yung invitation. Hindi mo locate. Sige. Okay. Board member, Thank you po, Mr. Chairman. Naipaliwanag ko kasi ni Engineer Jazz yung proseso. At muli ko po sanang babalikan. Ako naniniwala po ako doon na sa binabanggit po niya na from May 30, 2023, doon po nag-gap up yung public scoping. At baka po may idea lang doon sa mga nag-participate po dito kasi napakahalaga yung participation nung sangguniang barangay, the barangay itself, para pagdating po sa public hearing, yung binabanggit po kasi dito, may technical review pa siya last December 4, bago po itong public hearing. Kung na-address po yung lahat ng mga concern during the public scoping, sa tingin ko po during the public hearing ay hindi magiging ganito po yung reaction ng ating pong mga kababayan, lalo higit ng mga sangguniang barangay. Tinitignan ko po sa isang bagay kung bakit ang tanong po kanina,
bakit hindi po naimbitahan ang Sangguniang Panlalawigan? Sino po ba ang tamang ahensya na mag-iimbita sa kanila? Kasi kahit po kami, lalong higit yung mga board members ng First District, tinatanong din po ng ating mga kababayan. At I'm sure, yung mga nasasakupan po ng mga barangay na narito, yung mga barangay official, kinukulit din tinatanong para ang pagtututang, bakit wala pong ginagawa yung ating mga opisyal? At hindi po ito masasagot ng mga opisyal natin kung hindi po nila alam yung naging sitwasyon at naging pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Kaya nagpapasalamat po kami, ibinamahagi niyo po ito dito sa amin. So yun po muna, during the public scoping, naimbitahan po ba ng maayos yung mga concern na sanggunian, including po ng mga mamamayan po na nandun sa kanila para ma-address po yung mga clamor na po na lumalabas po sa kasalukuyan. At pangalawa, sino po yung tamang pinaka-eksaktong ahensya na nagsagawa ng public hearing kung kinakailangan ba si Sangguniang Panlalawigang imbitahin o hindi na po talaga? Una po dun sa mga na-invite pa na hindi ko po maisa-isa. Pero yung ibang personahe po na nandun sa public hearing that time, noong 23 is karamihan po doon, nandun din sa public scoping. So, sa invitation po, actually, ang nagpapadala po ng invitation ay central office. So sa amin po, kasi ang dumating lang is yung notice din na magkakaroon ng public hearing and inatasan po si EMB Regional Director na mag-act as a hearing officer. Pero na-notice, hindi naman po namin kasi during the conduct of fieldworks sa Paracale, for example, like March 26, may nakita na po kami man nakapost na mga tarpaulin na notice to the public regarding the public conduct of the public hearing. So as to kung sino-sino po ang mga napadahan, wala po akong informasyon. Central office po yung... Thank you po, Mr. Chairman. At least, nagiging mas malinaw po ngayon na ang dahilan kung sa anong opisina, pinaka-opisina natin, pwede tayo mag-query with regards po dun sa invitation na yan. Nonetheless, Mr. Chairman, siguro mamaya po may magiging recommendation ng ating chairman, pero baka po pwedeng mabigyan natin ng pagkakataon ng ating Sangguniang Bayan sa kadahilan ng sila po mismo ay may obserbasyon na at sa tingin ko ay marapat na sa kanila po manggaling yung pagbalita ng tungkol po sa resolusyon po nilang naipasa sa Sangguniang Bayan. I'd like to recognize Vice Mayor Saldi Moya of the Municipality of Paracale. Okay po, good afternoon everyone. Sa ating presiding officers, mga bukal, at sa UGB, EMP. So, Vice Mayor Saldi Moya po from Paracale. Kasama ko po ang aming membro and the Vice Chairman of Committee on Mining, Konsyahal Makoko. So, sa tatlong barangay po, Tawig, Tugus, and Kasalugan, andito po at present rin po sila. So, totally po, as the Vice Chairman, as Vice Mayor po ng Bayan ng Paracale, totally po, wala pa rin po sa amin yung request for endorsement po. Ang dumating lang po sa amin, yung notice for public hearing. So, sinasabi po na public scoping, so hindi rin po namin alam. During the public hearing po, si Vice Mayor po ay hindi po ako naka-attend, pero ando naman po ang aming mga representative, yung chairman po ng environment at ang aming pong Vice Chairman Social po. So doon sa part na po yun, after the public hearing, so nagpumpo agad yung nakita agad natin yung malaking problema. At kahit po si Vice Mayor, nagulat po ako, may propose pala pong open pit mining sa bayan ng Paracale. So alam niyo po, si Vice Mayor po ay isang magkakabot po ako, hindi po ako against sa magkakabot. Ano po, lalo na po kapag responsible mining. Ano po, si Vice Mayor Moya po, sabi ko nga po, noong marinig ko yung open pit mining proposed project ng Golden River, naalala ko agad yung Golden River. Sabi ko, matagal na panahon na ito dahil ang unang project po ito is dredging. Ano po? So, nagulat ko bakit ngayon ay nasa open pit mining na po sila. Ano po, kaya si Vice Mayor po, bagamat hindi po ako naka-attend noong public hearing, sumagi agad po sa aking isipan nung marinig ko yung Golden River at napakalaking investment. As Vice Mayor po, as Municipal Vice Mayor, Municipal Official, sumagi agad sa aking isip. Sabi ko,
sa dami ng mga problema ng bayan ng Paracali, kakulangan ng pundo, marami rin po kami mga pangarap. Sabi ko, ito ba yung kasagutan sa bayan ng Paracali na malaki maitutulong sa ekonomiya ng bayan ng Paracali? Maraming proyekto ang pwedeng maipasok. Ito ba possible na? Imagine ko po, pagkabat ako ay isang magkakapot, na-imagine ko yung pwedeng my name sa bayan po ng Paracali. Yun po ang stand ng pamahalang bayan ng bayan ng Paracali. Sa panguna po ng ating minamahal ng punong bayan, Mayor Nuno. And I'd like to inform everybody that based on the presentation of Director of MGB, there is a process that we have to follow. So hindi po natin kailangan muna magsabi ng kung ano mga stand natin. Dumating po ito sa inyong... My question is kay Vice Mayor Salmomoya. Ang tanong ko po ay, gaano po karami ang mga taga-Paracali? Kapag natin, mga pamilya nila ay magutom? Actually po, recognize po natin yung inyong sinasabi. Ang point naman po natin ngayon, the reason why nagpatawag po tayo is to have a bird's eye view, get an introduction kung ano po ang kumpanya na to. Kung dating naman po sa pagdidesisyon, that is another matter. Hindi pinapatawag po na Last month, last session po namin, nagbigay po ako ng privilege speech at sinabi ko po doon na ang pansarili ko pong pananaw dyan ay dapat pong pakinggan natin ng both sides. Noong panahong naaprobahan po ang exploration or kung ano basa ng isang resolusyon or ordinansa Sangguniang Bayan para i-oppose po ang nasabing permit galing sa national government. Ito po ay ultra-virus act po ng Sangguniang Bayan. At hello po, magandang hapon po sa ating po Honorable Vice Mayor Joseph Ascutio.